Good morning everybody! Tingnan nyo ang aking mga palalab. Ayan po sa labas ngayon oh. Yan po yung umaga namin ngayon. Kay si Mila, mahilig mag-football. Nilaro siya ngayon ni Marcel sa labas. Kay medyo okay pa yung panahon. Mamayang hapon kasi mag-ulan na. Sabi namin samantalahin nila yung weather ngayong umaga. Ayan dalawa oh. Boink! Ang ating flower po pala dito. Update. Ayan na siya guys. Diba sabi ko sa inyo nakarang araw. Maganda tong bulaklak na to dito. What flower is this? Dragon flower. Dragon flower. Kasi tingnan nyo yung niya guys. Parang dragon po talaga oh. Parang yung sa buto. Maganda. Ba't siya yung Sino nang panalo sa score? Oh! Ang galing. Uy! Okay. So, habang busy sila dito sa likuran, mag-vacuum naman po ako dito sa bahay. Kasi alam niyo naman, Sunday, wala munang fun day today. Hindi tayo maggala. Kasi ngayong panahon, sa umaga lang maganda, sa hapon hindi. Tsaka mas okay na rin ako sa bahay lang muna kami pag weekend, guys. Kaya Sunday lang kasi yung pahinga ko sa weekend. Pag Saturday kasi alam niyo mag-work tayo. Kagapon nga nag-work ako buong araw. Maganda mag-work kahapon kasi busy po sa store buong araw din. Kaya naka 50% off din po kami. So kadaming customer po kagahapon. Yun nga lang, grabe din kapagod. Knock-out ako kagabi kaagad parang mga alas 8 ata or 9. Natulog na ako. Natapos din maglinis sa loob ng bahay guys. Andito po kami naman ngayon sa labas. Kaya maglinis ako sa garden. Itong dalawa, magkain daw ng yogurt. Pinadala ko sa kanila yung pagkain nila. Kaya para dito lang po sila lunch. Ito din Mayla? Ja. Maar hoe krijg je deze naar beneden? Net als die van Mila. Mayla, wag ganyan masyado. Wala, sige. Kuya, kailangan ito ilagay sa kukas agad pag mamaya tapos na. Okay po? Okay po? Okay po? Ja, mama. La. Net zo doen wat dat mij kan maken. Mag-sunny-side up po tayo ngayon dito guys. Katatapos ko lang maglinis. Nakapag-vacuum, mop. At saka sa garden din. Nalinis ko na din po. Maglabas tayo mamaya para makita nyo yung mga natin. Nalinis doon. Kayong panahon ko ngayon dito, nag-araw na good siya. Akala ko ngayong hapon mag-ulan. Mama, ga je vertellen wat ik zo net deed? Opo, mamaya. Pagod maglinis, Pero good vibes na naman sa paningin ko. Kay malinis na naman po yung garden. Sa mga darating na araw kasi, alam mo, may mga bisita po dito sa bahay. Magpunta po kasi dito sa mga darating na araw. Thursday ata. Yung mga ka-work dati po ni Marcel, kaya nag-invite siya. Before kami magpunta sa Norway. Mga kaibigan niya pa kasi yun. Pasaway nga, kay mag-work ako hanggang 6. Tapos magdating sila dito, alas 4 ata. Akala ko kasi hanggang 4 lang ako sa araw na yun. Pero kay pagtingin ko sa schedule, yay. Kaya nakabakasyon yung colleague ko. Hanggang 6 ako, sabi ko sa kanya, i-invite niya na lang ng maaga yung ninang ni Matthew tsaka Camila. Kaya ka-work niya rin po dati yun. Wala na rin yun sa kumpanya na yun. Kaya umalis Marcel. So yun na lang yung siguro magtulong sa kanya dito sa bahay sa Thursday. May na-recruit ngayon si Matthew tsaka Camila guys. Nandito po ngayon yung kaklase ni Matthew. Nag-ano sila ng Mayo. Si Mila nga gusto niya din invite ngayong araw yung niya, kaklase, pero kay may sakit daw yung best friend niya po. Awa nga ako Baka magsilin naman kay Matthew, may bisita. Nga, sleep sign Kaya gawin ko sila ngayon ng snack dito. Mila, popcorn. Ora. Popcorn. Here. What will you drink? Will you butter? Butter? Okay. Sosyalin mga bata dito guys kung mabisita o magkapaglaro ka may snack. Sa atin mapagalitan ko kaya magala-gala. Dito lang po yan sila sa bahay. Nung nakarang araw nga si Matthew, gusto labas. Yung siya lang mag-isa, maglakad siya papunta sa kaklase niya din. Kaya dito lang din po sa may likuran namin. Parang mga ilang street ata yung kailangan niyang lakarin. Pero alam niya papunta doon.
Hindi ko pinayagan. Matakot ako eh. Baka mamaya biglang may dumaan sa sakit. Tapos sakay lang siya. Para. Asya, Blave. Kaya pag may gusto po silang kalaro, sinasabihan namin na pwede sa bahay lang or sila yung magpunta sa bahay ng nila, kaklase or kaibigan. Ayan na yung dalawa guys. So, yan po yung kaklase ni Matthew na nagpunta ngayon sa bahay. Po! Kunnen wij zijn gaan voetballen? Opo, mamaya, mag-slide muna kayo doon. Sama. Kaganda talaga ng flowers natin dito sa likuran, oh. O, Chamila. Oh, ang galing mag-football, ah. Kamaklaya. Uy! Ay. Kaalis lang ng bisita nila dito ngayon, guys. Ngayon, oh, laro na naman sila kagad dito sa bahay. Mila, mag-ihi ka para magkimot-kimot ka dyan. Pag mag-ihi ka, mapunta ka sa Bisaya. Nag-badminton po sila ngayon yung pinaka-shuttlecock nila, Lobo. Kuya, nag-enjoy ka kanina kalaro sa Ellis? Bakit kaya umuwi kagad si Rafael? Ja, omdat zijn papa en mama hebben een horloge voor haar gekocht. Gekocht? En toen Ja. is dat voor tijd. Oh, kaya pala umuwi na kagad si Rafael, kuya. Nagpunta din kasi kanina yung kapitbahay namin ditong bata, yung laging nakakalaro ni Matthew. Kuya, yung isa pa nating kapitbahay dito, laruin mo din yung dito sa may dulo, mabait din yan. Si ano pa nun? Roble? Nee, Si- maar bedoel je de buur? Yeah, si Roble. Hindi, Roble. Si Jessie, yung yun yata, Dora. Anak, malaki na yun. Yung dito sa may Mama. kabila po. Maar dat kleine kindje heen. Mogen wij daar nu heen? Oh, Jessie? Mama, mogen wij daar nu heen? Mama, mogen wij daar nu heen? Denk Javy. Ah, Javy, okay. Mama, mogen wij daar Po? nu heen? Hindi pa sa ngayon. Pausapin natin yung nanay nila, okay? Yung kapitbahay kasi namin din dito, nakaklase ni Mila, yung Rafael, yung Indianong bata, guys. Lagi po yan dito, or madalas po mapunta dito sa bahay, makipaglaro yung kalamat sa Camila. Pero kay lilipat na sila sa Rotterdam. So, mangyayari, wala na po sila dito masyadong makalarong bata. Depende na pag galing silang sa school. Tapos may ma-recruit doon dahil nila sa bahay. May kapitbahay kasi kami dito, may anak din yun, mga kaedad lang ni Matthew at Camila. Pero hindi nila masyadong nakakalaro. Kaya lagi din yun sa loob lang ng bahay. So ngayon... Wel met dat grote jongetje, toch? Echt? Ja. Si Roble? Ja. Anong ginawa? Anong nilaro nyo? Mama, Parang hindi nyo pa yung nakalaro ah. ja echt. Oh? Mama, kijk, een keertje toen hoorden wij kinderen en toen gingen wij over het dak klimmen en toen gingen we een bal geven en heel veel Okay. dingen. Si Matthew at Camila kasi guys, mahilig po to silang makipaglaro sa labas. Sa labas ha. Kaya ngayon parang iniisip ko na gusto kong i-approach nila yung kapitbahay nga namin ditong may anak din para mas makalaro din nila. Gusto nyo yun? Gusto mo yun? Mama, Para may makalaro kayo kasi sila Rafael nak, maglipat ng bahay. Malayo na. mama, Sayang no? moet die er Wala ka nang makalaro ng football. Hindi yan mag-iyak si Mila. Ay tito-lito lang yan mag-iyak, di ba? 2,000 years later. Tsura natin, oh. Pangligo to, guys. Kabisi po namin ngayon dito ni Marta sa bahay. Continuation pala to sa vlog ko kagahapon. Hindi ko na kagahapon natapos yung vlog, eh. Busy po kami ngayon dito ni Marta sa bahay. Kay today po, kadami naming ganap. Mas lalo siya. Kay nagluluto siya ngayon ng ng pancake. Yan nyo, guys. Ito na yung nagawa ni Marcelo. Kadami ko yan lulutuin niya. How many pancakes you need to make? 25. Ha? 25. 25 po na pancakes. Kasi today po, last day ni Matthew at Camila sa school, Thursday. Bukas free na sila. 6 weeks, guys. Na dito, summer vacation. So si Marcel, nag-volunteer po sa school ni Matthew at Camila na magluto siya ng pancake para sa mga bata doon mamaya. Kaya ito mamaya yung nila, lunch. Ganyan po kasi dito, kapag last day na sa school, yan sila,
lunch na same lang yung pagkain nila doon sa school nga. Kaya si Matthew at Camila, very proud yan mamaya kaya nagluto si Marcel nga ng pancakes para sa mga kaklase nila. Ako naman po ngayon, busy din. Kaya today din po, mamayang hapon, may bisita kami. Parang 13 na tao ata. Yung mga dating ka-work yun ni Marcel, kaya may pa-barbecue po siya. Na-set up na rin po namin dun sa garden. Kita ko sa inyo mamaya guys. Kaya naghugas din po ako ngayon ang mga plato na gagamitin mamaya sa pag-barbecue. Kaya mag-barbecue po kami mamayang hapon. Yung sa team niya po yun yung mga colleague na hawak ni Marcel. Kaya si Marcel po dati yung nila manager. Eh syempre kamalis naman ang aking Papa Bear. So kumbaga gusto niya mag-get together muna sila before mag-vacation po ang lahat. Itong mga binigay pala nila binan na pang barbecue. Gamit na gamit good today. Itong block hindi ko siguro gamitin. It looks like it's going to rain. No, it won't. Ha? Bulak pagod araw ngayon sa labas. Good luck na lang mamaya. Sana hindi umulan. Yung panahon dito, hindi mo din mawari. Morning is cloudy, the afternoon will be all sunny, evening also. Okay. So, ito na nga guys, yung total po na nagawa ni Marcel ngayon na pancake. Dadalhin niya to ngayon diretso sa school. You're going to leave now to? Yeah, because the tenor needs to be at the garage. Nga. Pabisi din ngayon ni Marcel kayo nga. Nagluto siya ngayon ng pancake. Tapos pagdating niya po sa pancake sa school ni Matthew at Camila, diretso naman siya sa garage. Tapos pagkatapos sa garage, pick upin niya din po yung in-order niyang barbecue. Na mga pang barbecue nga mamayang hapon. That's how that? Yeah, you need to go butcher. Yeah. Busy day. Buti na lang po kay sila Binan din. Nag-offer na si Matthew at Camila mamayang hapon pagkatapos nilang mag-school, sila na lang po yung mag-pick up. Tapos yung mga bata, diretso po sa kanila kay doon matutulog guys. Kayun nga, may mga bisita kami mamaya. So mas maganda din na walang mga bata dito sa bahay. Kaya para focus lang po mamaya sa mga bisita nga. Kaya medyo matagal din silang hindi nakita ni Marcel. So ito yung mga nahugasan nating pinggan, no? Paanoin ko po dito muna patulo ang inumin mamaya. At dito pa may mga anik-anik pa dito ng konti. Yan yung mga drinks po mamaya sa mga bisita dito sa bahay. Tapos yung garden, tingnan nyo. Ayan guys. Tapos may table din po dito dito nga mamaya namin ilalagay ni Marcel yung mga pinggan, yung mga inumin. So yan po yung mga upuan dito. Kaya ganyan po kadami nga ang tao mamayang hapon. Tapos yung paglalagyan din mga barbecue. Kaya yung mga nakarang araw, alam nyo, naglinis na naman po ako dito sa garden. Kaya para mas maganda din pong tingnan pag magpunta dito yung mga katrabaho ni Marcel. Yung pala natin mga halaman dito guys. So, sayang kayong iba na lanta. Pero kaya meron pa naman. So maganda mamaya pag may bisita tayo makita nila yung mga flowers din po sa likuran natin. Itong isa din. Kadami pang mga pabulaklak guys. So yan diba, ready na mamaya para sa barbecue ng ating Papa Bear. Ito nga sayang hindi pa namulaklak. Maganda rin yung bulaklak nito, kulay puti. Tapos yung mga po dito, anik-anik din. Kagahapon, tinanggal namin nila Matthew tsaka Mila. Kaya nilinis ko din po. Sinamantala ko nang linisin din hanggat time ako. Kasi nga ngayong araw po, mag-work ako from 12 to 6. So mamaya, bago magdating mga bisita ni Marcel, ang makakatulong niya lang po dito, yung ninang tsaka ninong ni Matthew tsaka Mila. Tapos nakatira lang din po yun sila dito malapit sa amin. So nag-offer din sila na magtulong na lang kay Marcel. Kaya mag-work nga ako ng 12 to 6. So walang makatulong mamaya si Marcel. Wait lang guys, kaya sinacharge ko po yung camera. Palubat na Sila Binan mamaya bago sunduin din yung mga bata. Magdaan pa dito sa bahay. Kaya kukunin ng mga pajama ni Matthew tsaka Mila. Tsaka ibigay din po nila yung pinahiram nila sa aming mga foam para sa upuan, yung sa green. Kaya para medyo soft daw. Kaya very busy ko itong araw na to sa amin ni Marcel guys. Just okay lang din. Kaya minsanan lang. Tsaka for sure matuwa to siya na makita pa niya yung mga dati niya pong ka-work. Linisin din po natin tong dito. Lutuan. Kaya natapos na kasi Marcel magluto ng pancake. Andun na siya ngayon. Ihatid na niya yung pancake sa school ni Mila tsaka Matthew kasi parang alas 11 or alas 12 yung nila. Lunch.
Alam nyo guys, ganyan din po kasi talaga si Marcel. Halimbawa, ganyan, may magluto-luto or may kailangan pagkain sa school, like pancake, or halimbawa, kailangan may mag-drive kapag magpunta sila somewhere. Minsan, mag-volunteer din po yan si Marcel. Pag kaya po ng ano niya, sked. Kaya makaproud lang din sa aking Papa Bear. Yan lang din kasi yung matulong namin sa ano ni Matthew at Camila sa school nila. Kasi nga, wala man kami diyang binabayarang tuition. Kaya pag mga ganyang bagay, magluto-luto, or minsan pag kailangan may mag-drive, volunteer talaga yan si Marcel. Saka ang kagandahan lang din talaga yan sa school ni Matthew at Camila, alam nyo. Kasi kadami din po talaga nilang activities dyan. Yung mag-bake sila minsan, yung sa grupo ni Matthew, si Mila parang hindi pa sila nag-bake eh. Siguro pag magpunta na yun sa group 3 si Mila. Tsaka nung time din po na in-enroll namin yan si Matthew dyan guys. Kaya dalawang school po yung pinagpilian namin kay Matthew dati. Kasi Matthew po talaga nung bata pa yan. As in, ibang-iba kaysa sa ngayon. Kasi nung maliit pa yan si Matthew, hindi talaga yan siya mahilig sa tao guys. Yung sa akin lang yan siya, kay Labinan. Sa amin lang talaga nila Marcel. Bukod doon, wala po talaga. May makita nga lang yan na tao o lalaki. Yung Vietnamese kong friend, o kahit sino pa man, pag may makita lang yan si Matthew, yung mag-eye to eye contact lang kayo, na grabe good ang iyak niyan. Kahit sa ibang bata, takot po yan si Matthew. So nung time na nag-ano na yan siya, nag-spell their crop, yung tawag nila dito, yung twice a week lang siyang magpasok. Grabe din yung struggle ko dyan kay Matthew guys, kaya every time po na hahatid ko yan siya sa school, twice a week lang yun ha, mag-iyak good yan siya. Almost a year din po yan. Tapos lagi yan siyang may lagnat. Kasi nga hindi po talaga yan si Matthew mahilig sa mga ganyan-ganyan. May mga bata nakapaligid sa kanya. Pero kay nung nag-ano na nga si kuya, nag-4. So kay diba, dalawang school man yung pinagpilian namin sa kanya. Alam nyo guys, yung pinili po talaga ni kuya, yung kung saan sila ngayon ni Mila nagpapasok. Mas na-feel niya po talaga dyan kaagad yung connection niya, yung vibes. Ay, yung sa unang school kasi na pinag-ano namin yan kay Matthew, pinag-inquiran, hindi good niya feel. Makita ko namin sa mata niya, pero kay nung pangalawang school na, naglaro good siya kaagad. Na siya good kami ni Marcel long time na yun. Kasi nga, si Matthew, hindi yan siya basta-basta kaagad mag-jump sa isang bagay. Kung baga, kikilalanin niya yan muna, aaralin niya kung safe ba siya. Ganyan po yung ugali ni Matthew. Pero kay nung na-move na nga siya dyan sa school ngayon na kung saan sila ni Mila pumapasok, grabe yung improvement ni Matthew sa pakikipag-socialize sa mga bata, sa ibang tao. Kaya very happy po talaga kami dyan sa school na yan. Share ko lang ba, mapa-bring back the memories lang tayo. Kaya ngayon, for sure, very proud yan sila kay Marcel. Kasi laging nagvo-volunteer ang kanilang papa. Very hands-on din kasi yan talaga si Marcel pagdating sa mga bata. Kahit sa mga guys, mga pinag-aaralan ni Matthew minsan sa school, si Marcel po ang mag-review dyan. Lalong-lalo na pagdating sa mathematics. Kaya pag mathematics sa akin na, wala po talaga akong mataling-taling sa mathematics. Mga babasa-basa, dyan ako magtulong kay kuya. Grabe, mag-group 2 na si kuya. Ay, group 2? Group 4. Kasi kung sa atin, mag-grade 2 na yan. Kaya natapos na po yung namin, or yung meeting sa, sa teacher ni Matthew, si Marcel lang nagpunta doon. So, ang sabi ni Marcel, si Matthew move sa group 4. Pero, yung ibang kaklase niya ngayon, hindi na po kasama sa pupuntahan niyang group. Yung iba, makakasama pa niya. Yun din yung mga pinili namin kay during, din po kasi, nung meeting, one-on-one kasi yun guys. Hindi yung para katulad natin sa atin na isahan lang. Dito po, pag mag-meeting, halimbawa kakausapin ka ng teacher para sa performance ng bata, one-on-one yan. Dalawang teacher yan or minsan isa lang ata. Pero kayong teacher po ni Matthew tsaka Camila, dalawa yan lagi. So yun na nga, yung kinausap si Marcel ng teacher ni kuya, sinabihan na mamove si Matthew sa group 4. At sinabi din yung mga kailangan pag-i-improve ni Matthew about sa mga ginagawa niya sa school. Kaya makaproud lang guys, mag-grade 2 ng aking kuya. Okay din po yung performance niya sa school. Tsaka hindi din po namin yan siya masyadong pinipressure din na gawin mo to, kailangan best ka lagi sa mga ginagawa niyo sa school.
Mag-go with the flow ka lang, kuya. Ay, kawawa din ang bata, pag i-pressure mo din yan. Ako nga dati, natuto na lang ako sa school, eh. Never good akong tinuruan ni nani tsaka tatay, as in, guys. Naniguro na lang good sa school. Alala ko pa dati, mag-iyak-iyak good ako. Grade 2 ata ako noon, kaya isa-isahin kami ng teacher ko, oh. Kaya hindi man ako pa masyado makabasa. Mag-iyak good ako. Ako lagi yung huling mag-out sa school. Kaya ganyan po kasi dati. Hindi ko alam kung sa mga batang 90s dyan. Di ba, pag nasa school tayo, kailangan magbasa kayo. So, pag hindi ka nakabasa, iwan ka muna. Ganyan po kasi dati mga experience ko sa nung elementary ako. Pero kay growing up talaga, naniguro na lang din ako, guys, na may matutunan sa buhay. Ay, kahirap po talaga dati ng namin buhay, promise. Kaya siguro namulat din ako na, pag ako magkaanak, hindi ko ipararana sa kanila yung mga naranasan ko din. I mean, yun yung naging dahilan din na mas magpursige pa ako sa buhay, na mas may achieve. Kasi maniwala talaga ako, guys, na once na yung bata, maraming mga pinagdadaanan sa buhay, sila yung mas nagpupursige din po. Promise. Siguro hindi man lahat, meron din talaga mga ganong bata. Kung sino yung mga walang-wala, yan yung nagiging motivation nila, no, na mag-ano pa sa buhay. Mas may marating ba? Tingnan nyo, nakarating tayo ng Netherlands. Magsama-sama pa nga ako dati, guys, kaya tatay minsan sa pangingisda. Magpunta kami sa ilog. Sa aming magkakapatid din po kasi, ako din po talaga yung magsama-sama lagi kay tatay sa bukid. Pangingisda, maglukad-lukad, na-experience ko yun lahat. Mag-ani, magtanim, yung kalabaw, magsakay-sakay ako, tapos anuhin yung ang tawag sa Tagalog, basta. Kalimutan ang tawag sa Tagalog, guys. Yung para sa pagtataniman ng mga palay, na-experience ko din po yan. Kadami kong mga na-experience nung bata ko ba. I-share ko lang. Naalala ko lang din kasi eh. Pero kayo nga, yun yung mga bagay din na nagpamulat sa akin, guys. Yung kahirapan dati na magkain kami, alam nyo, twice a day lang. Minsan nga, ang kanin namin, ang magkain lang ng kanin, si Lito lang. Hanapan niya ni nanay ng kanin. Kasi tatay minsan maglasing-lasing. Tapos kadami ko namin, siyam kami magkakapatid. Pero kaya sa amin magkakapatid din po talaga, ako din po yung hindi nagpapabaya sa pagkain. Kasi naniniguro din po talaga ako na may makain ako, guys. Dati kasi alam nyo, nagtrabaho din po ako, siguro mga ko nun, grade 5 or grade 4 ata. Ganong grade. Nagtrabaho din po ako sa sa auntie ko, sa tita ko. May lugawan yun din kasi dati. Magtad-tad-tad ng mga ingredients, tapos maglinis, magwalis. Kasi nga, pag may gusto ka sa buhay, kailangan mo din talagang paghirapan, no? Ay, natapos din, guys. Habang nagpinta ko sa inyo, napunasan ko din po yung mga pang-barbecue mamaya. Kaya para si Marcel nga later, wala nang masyadong gawin. Okay na siguro to, 2, 4, 6... 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Pwede na.